Magandang umaga mga karwas, mga kabendot, mga ka-DIY. So ayan po, may nagpapagawa sa atin ng bendo. Pero ito po ay dati ng bendo. Yun nga lang, nabili niya po ito ay second hand. So nabili niya ng siguro nasa 4,000 daw yung tank at saka yung bendo. Yung dalawang bendo na yan sa 4,000. So although mukhang nakamura si sir, o hindi ko alam kung nakamura talaga, kasi gaya nito second hand po talaga yan. So yan ang problema pag second hand, medyo marami ng pinalitan na pyesa. Kagaya po nito, napakamahal pa rin nito sa hardware, 600 plus ito dito sa amin, grabe. So may singaw na ito. Ito naman, so dahil nga po luma na, sira na din. Ito po hindi na rin kayang i-carry. Yan, sobrang dumi. Hindi niya na rin kayang i-carry yung pressure niya dati. So every time magkakarga siya ay sumisingaw na. Tapos yan, hindi na makita ang gauge, masyado nang malabo. Sa kagatuan, sa katagalan ay nung magka-pressure ay nabutas na din. So yun po ang epekto pagka second hand ang binili nyo. So anong nangyari, bumili kami ng valve, ayan. Tapos yung ito lang ang available ko na regulator. Wala naman kasi nabibili ito dito sa amin yan, puro Lazada galing yan. Tapos ito, sa halip na ganito, wala rin ako nyan. So ganito na lang, hindi na tayo maglalagay ng relief valve. At dahil nga nagtitipid si sir, kaya yan ang pinili niya kaysa bumili ng bago. So, hindi natin alam kung makakatipid talaga siya dito. Kasi kagaya niya, ang dami na sira. Tapos ipinagagawa niya pa sa akin. Siyempre papalitan niyang pyesa na yan, bibilin yan. Tapos may pinagagawa pa siya sa akin. Kasi daw, ang dati daw itong bendo na ito ay once na tumakbo, tapos na yung oras, ang dami niya pa rin nilalabas. Kasi nga po, wala siyang solenoid valve. Pag may naiwan ditong hangin, ilalabas niya pa lahat yun. So medyo may katagalan po kasi napakalaking tangke nito. Hindi naman po yung kagaya nung ginagawa ko na maliit lang. So ang kaibahan nga po, yung sa akin ay fully automatic. Itong stainless nito, kailangan mo lagi mag-refill dito ng sabon at saka tubig. So kinalagahan ko pa yan ng tubig. So makikita nyo rin yung pressure. So iba po itong pressure regulator nito, iba yan doon. So testingin natin para makita natin ang kaibahan doon sa nakikita nyo naman sa videos ko, yung akin sa automatic, ang kaibahan. Testingin po natin, hulugan natin sa bendo ng so wala tayong tagahawak, 5 piso. Ito po ay naka 2 minutes pa, hindi pa na-adjust kasi hindi niya nadala yung susi. So i-adjust sa 1 minute. So i-compare natin kung anong magiging resulta. Tulugan na po natin. Yan. Napakalakas po. Maganda, napakalakas talaga. Yan. Yan po ang sabon na yan. Yan po ang kagandahan pag stainless na ganyan. Talaga namang todo. Halos todo ang pressure niyan. Napakadaming sabon. Kaunti lang po ikinalga ko sabon dito. Kasi magte-test lang naman ako. Hindi natin kailangan sobrang damihan. Testing lang naman. So estimate na lang natin. Dapat 1 minute. Papatayin ko siya. So tinitingnan po natin ang magiging resulta nito. 14 minutes na lang bago patayin. 8 minutes. Seconds po pala, second 2 0. Yan. Seconds po, hindi minutes. So tapos na po. Yan. Kakarga na ulit siya. Pero napakaganda po ng buga. Yun nga lang po,
Kakalgayin po muna natin. Ayan po, tapos na. Nakapagkalga na uli. So, kung babasihan po natin, yung labas na yon napakalakas, napakarami. 1 minuto. So, dapat ang gamit dito ni sir na bendo ay hindi yung 4 digit. Dapat yung 2 digit para may set nyo man lang ng at least 30 seconds. Kasi lugi siya dito. Tapos, ang magiging problema niya pa, pagka ganun kadami nilalabas, syempre, maya lang, baka ilang gamit, magsasali na uli siya ng tubig, magsasali na uli siya ng sabon. So, although yung sabon po, kaunti lang sinalin ko, kaya hindi yan ganun ka, parang matubig pa. Pero natural lang po yan, okay lang po yan. Kasi mahalaga naman dyan ay yung mga nagkakahuwas ay may nagagamit na sabon. So, nagtitipid nga si sir, kaya ito lang talaga ang binili niya. Tapos ang isa niya ipinagawa sa akin dyan, ay para sa air bendo. May air bendo din po yan. Yung isang bendo ay para sa air bendo. Hindi na natin tetestingin. Hindi naman masyadong mahalaga yon. So, although hindi tayo naka-relief valve, yan naman kasi pressure, titigil naman yan ng kusa kung hindi na kayang i-push pa. Yun nga lang po, ang isa pong epekto dyan ay yung pagkaganyan pong kulong ang pressure, mas mabilis pong magkaroon ng butas itong ating tank. Kahapon nga po may butas yan, may singaw yan dito. Yan, kaya po nilagyan ko yan ng epoxy steel. Kung sa awa naman Diyos ay hindi naman siya sumisingaw ngayon. Nilagyan ko yan kagabi kasi kahapon pa ito dinala dito. Kasi napansin ko nga nung una ko palang testing ay may singaw. So, nagkaigi naman. Yung nga lang, ang daming panilatan. So, improvise lang po tayo. Hindi natin kailangan na, kasi kung hahanapin natin ito lagi, yung mga pyesa na yan, karaniwan dyan ay nasa online. Hindi natin yan mabibili basta-basta sa hardware. Minsan naman may mga hydraulic store, hydraulic hose, minsan naman kulang-kulang. So, kaysa maghanap, ginawan ko na lang ng paraan. So, mas mabilis siya matatapos. Yung gauge naman kasi, pagka ganito, hindi naman po nila napapakinabangan yung gauge. Kasi pag sa bendo nila ginagamit, pansin ko, pinupuno halos nila ng tubig yan eh. Tapos, sabon na yung iba. Hindi na mahalaga sa kanila yung level. Kasi nga po, ang mahalaga, malelesin yung pag-refill nila. Puno, mas madaming beses magagamit. Tingin ko, magagamit itong mga ganito. Hindi ko lang po sigurado kasi hindi man ako gumagamit ito. Mga 10 to 20 times a day. Eh, paano kung magkalakasan po ng car wash mo? Eh, kailangan mo po lagi i-check yan. Kailangan mo laging i-refill. So, hindi natin masabi kasi hindi man po ako nakakagamit ito. Kung kayo po, alam nyo, comment po para at least kumbaga may matutunan po rin po ako. Kasi hindi nga po ako gumagamit na rin. Ako po ay talagang DIY, fully automatic. Yan po, yung aking fully automatic foaming machine. Yan pa rin po. Yan pa rin po lumang ayan. So ayan pa rin, talagang 3 taon na po mahigit. Yan. Very usable. Fully automatic. Tapos, ang ginagawa ko na lang po, pag nagkakaroon ng konting pagbabago sa aking design, ina-upgrade ko na rin po yung mga luma ko. Doon nga lang po sa nakabili nung una, kumbaga nasa sa kanila po kung gusto nila i-upgrade. So yan po, mukha namang magkakaig eh. Yun nga lang po, ang tanong po dito ay yung tatagal. Kasi nakakulong po ang presyo niyan dyan, hindi natin alam kung maghahanap yan ng pagsisingawan pagtagal. So mga ilang buwan gamit. Pangkaraniwan po yan, pang ilang buwan. Lalo na't kulong ang pressure. Although may paraan naman po dyan na hindi kulong ang pressure, sa totoo lang po meron dyan paraan na hindi ganyang persado ang pressure sa loob. Meron naman pong paraan. So, hindi ko nga alam po kailangan gawin yon kasi nga po si sir ay nagtitipid. Yun lang pong kaya ng budget niya. Kasi dadami po ang pyesa niyan. Kailangan ko lagyan ng another solenoid and controller. So, hindi ko na po lalagyan ng ganon. Kasi mapaparami ang bayarin ni sir. Yun pong iniiwasan natin. Nasa sa kanya po kasi yan. Siya ang gagastos.
So natural po, susundin po natin ang kanyang kagustuhan. Kung hanggang dyan lang po ang gusto niya, yan lang po talaga yan. Yun lamang po, inihingi ko po inyong opinion kung about po dito sa tank na ito. Kung okay ba talaga, tumatagal, hanggang kailan ang buhay. So nasa inyo po, paki-comment po. And sa tingin nyo po ba nakatipid si sir dito? Yun lamang po. So shoutout po sa mga bago kong subscribers. Salamat po sa mga subscribers ko pa. Salamat po sa inyong lahat. Nakakautay na po. So yung mga tutorial po, abang-abang lang po kasi marami pong gawain. May mga pa-orders po kasi wala ko. Talagang ang hirap isingit. Inuutay-utay talaga. So yun lamang po mga kabendo, mga car wash at mga kaliway. Please like and subscribe and click the bell. Thank you.